Prayer meeting agad. Sige na tayo, sige na tayo. Isang pool tayo. Ito ay magsimula na. Tayo mo na imawin sa Spaghetti! Ando na si Pepot na magbigay ng spaghetti. Siya na lang ako. Sabi mo sa dalawang babae, magantay lang sila. Antay mo yung spaghetti. Kamaan. Mamaya, halika mo tayo ito. Buka dito. Okay, tayo umawin sa Panginoon sa oras po dito. At mamaya ipag-pray ni Brother Pastor Paul ang panimulang panalangin. Tingnan mo nga tayo. Tsaka sauce. Bigyan mo ng aning na sauce. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Lumagsama ng mga pagsubok, alam kong ikaw ang sa aking susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Diyos. Magsasabi ng Panginoon, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Lumagsama ng mga pagsubok, alam kong ikaw ang sa aking susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Bilang handog sa iyo, Panginoong Isus. Kaya naman si Pastor Paul sa pamulang panalangin. Paas. Si chairman na lang po. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabi nito, sa buong mag-amon. Yes. Na kami po, Panginoon, ginabayan niyo po ang bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa kalakasan na binigay niyo po sa bawat buhay namin, O Diyos.
Lord, nandito po kami para makapag-aral kami sa iyong salita, O Diyos. Lord, wala man po ibang kasamaan namin, pero Panginoon, ipuhin mo po sila, magkakasama-sama kami, magpupuri sa iyo, Panginoon. Yes. Salamat po, O Diyos. Panginoon, ano man ang aming kahinaan, sinusuko po namin sa iyo, O Diyos. Humingi po kami sa iyong kapatawaran, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong ibinigay mo sa amin ang protection sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga bagay na amin, buong araw na to, O Diyos, nandun yung pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Tinataas ka namin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay namin. Wala kami magagawa, Diyos, kung kami iwalay sa iyo, Diyos. Kaya, Panginoon, napakalaga ang iyong salita, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Mag-umpisa po kami sa iyong gaway ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng lumalabas sa aming bibig, manggagaling sa itong Panginoon. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tuloy po natin purihin ang Diyos sa oras dito sa pamagitan ng mapatuloy na awit. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Dapat kailan pa man, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kailan pa man. Kaya naman, O Diyos, kami walang ibang nais kundi ang ibalik sa'yo lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kapag kailan pa man, minsan pa, sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kailan pa man. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kailan pa man. Kaya naman, O Diyos, kami walang ibang nais kundi ang ibalik sa'yo lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon
katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri kang samba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri at samba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpakawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos, sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpakawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon,
Diyos ang pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. May buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. May buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. May buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Puri ka, Pinoon, sa gabing ito, Diyos. Lord, salamat. Dinadakila ka namin, inaawitan ka namin, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na Amen, pumili amen, Lord. ng bawat sasaning na Siya narito. po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga papuring awit Yes, na Lord. patuloy po namin inaalay sa iyo, O Diyos. Amen, amen, Lord. Bilang pagsamba namin sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita at Yes, hindi Lord. purihin ka, dakilahin ka. Samahan niyo po kami sa nalalabi naming gawain sa mga oras nito, God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ito magsabi na Amen. Amen. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Masarap po ba magpuri sa Diyos? Amen. Amen. Napakasarap po. Kasi ito lang, sa tanging ganitong paraan lamang natin, napapapurihan po ang Panginoon. Amen. The best. Yan po yung gusto sa atin ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yun ay para naman sa atin. No? Kumbaga sa atin ay humihingi sa atin ng papuri at pagsamba natin sa Kanya. At tayo naman ay nagbibigay din sa atin ng Panginoon ng lakas sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. No? So bago tayo darako sa salita ng Diyos, tayo muna ay darako sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. So paunahan po tayo ng ating chairman, no, sa pagpasalamat natin sa Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nga, magpuli tayo sa Kanya kahit nasaan ka. Amen. Yung kanyang, umaawit tayo kahit hindi tayo marunong kumanta pero naramdaman ang presensya ng Panginoon. Kahit ano yung dinadaanan mo, umawit kang papuri, sasamahan ka ng Diyos. Kasi na-experience ko talaga sa buhay ko dahil siyempre hindi biro-biro sa mga plano, hindi naman tayo sanay. Pero dati hindi ako makatulog, pulis, iniisip ko na sasakay na ako. Pero sabi ko, Lord, katiwala ko sa iyo. Ano, hindi ko na iniisip eh. Kung dati yung paalis namin, pero salamat sa Panginoon dahil nakita ko nakatinga ng Amerika. Hindi na sa kwento. Nakita ko talaga kaya salamat talaga sa Panginoon. Kasi hindi pa kaya makasakay ako ng aeroplano, hindi pa kaya makarating ako doon. Dahil sa plano ng Diyos. Kasi linoob ng Panginoon yun eh. Ano ng Panginoon sa akin yun, yung reward. Amen. Siyempre, nagtitiwala ako sa Kanya. Pinagkakatiwala ako sa Kanyang buhay ko. Reward ng Panginoon at ginamit din yung mga anak ko. Sa pamilya ko, kamag-anak ko. Salamat kamag-anak ng asawa ko. Kaibigan ng anak ko, tumulong sa amin. Salamat sa lahat ng tumanggap sa amin. Kasi hindi ganun kabiro ang pumunta sa Amerika, gastos. Pero ako naman, hindi naman ako nalugi. Tubo pa ako. Napakabuti ng Diyos. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ito, malakas ang halon. Kita niyo yung halon. Ayan tayo, yung hangin na malakas. Lumagan na yung aeroplano. Yung flight stewardess, niniga siya tabi ko. Bakit pa tumapat? Pero alam niyo, naka-headset ako. Amen. Talagang habang sumakay na ako ng aeroplano, naka-headset ako. Nagpupuring awit ako sa Panginoon. Naisip ko, kaming dalawa ng Panginoon. Hindi ko po inali sa tenga ko yun. Tsaka yung Pastor Lapid. Yan akong talaga nanda. Para hindi ako malungkot sa aeroplano talaga sabi ko, Lord, sasamaan mo ko. Kasi kung wala ang Panginoon, hindi ko kaya yung gano'n, di ba? Napakagaling talaga ng Panginoon. Kasi hindi niya ako po pinabayaan. Kaya salamat, sana. Alam ko na marami pa siyang plano sa buhay ko. Thank you so much. Amen, no? So, Oy, purihin ng alaki-laki Diyos. naman yan, oy!
no, sa buhay ng ating chairman na yan. So sino pa ang gusto magpasalamat sa Panginoon? No? Yan. Meron pa bang gusto magpasalamat sa Diyos? Saan yun? Sa inyo? Ha? Sa inyo? Doon yun eh, sa ano, kay Hapon. Maganda nga klase. Yan. Ang problema, hindi kasi sa sopa. Okay, si Nanay Anday, bakit siya magpasalamat sa Panginoon? Double yan, double. Ha? Pwede sa 3-5 na. Pwede sa dyan na yung sa taas. Kahit hindi ka. Parang Okay, pwede ba mamaya na yan? Mamaya na tayo, no? Para, Pwede na tayo 3-5 na. puno mo na tayo. Babalik mo kami. Bumalik ka na lang. yan. Okay, meron pa. Gusto magpasalamat sa ating Panginoon. Ako nagpapasalamat ako kay Lord dahil nga umabot ako sa ganitong edad na lagi malusog. Ito na may nakakaranas ng mga kunting karamdaman, pero nandun pa rin ang gabay niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya sa pag-iingat siya sa aking pamilya. Malulusog at hindi sila nakakaranas ng anong karamdaman. Nagpapasalamat din ako sa kanya na ang pamilya ko ay nasa maayos. Hindi sila gaya ng iba na nalulog sa druga o binibigyan ako ng problema. Labis-labis ako nagpapasalamat sa kanya. Sinama niya ang aking mga anak kung ako binayd niya sa tamang landas. Kaya thank you Lord sa biyaya. Amen, no? So, purihin ng Panginoon na mapalad talaga ang mga taong nagtitiwala lagi sa Panginoon at laging nagpapasalamat, no? Bagamat ang Diyos ay hindi po natin siya nakikita o nahawakan man, ay lagi po tayong magpasalamat kahit saan po tayo naroon, no? Sapagat ang Diyos ay nasa lahat ng dako katulad po ng hangin, no? Ang hangin kahit saan lugar ay meron pong hangin. Na ang hangin ay ito po yung nagbibigay ng buhay po sa atin. At kapag wala pong hangin, tayo po ay mamamatay. Ganun din ang Diyos. Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, tayo din po ay walang mamamatay. saysay. Walang saysay ang ating Wala buhay. tayo. Alam ka, basta makasagot na ako, pastor yan. Kasi pag wala tayong relasyon sa Diyos, wala. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, wala. Although pansamantalang kaligayahan, pero iba yung nasa Panginoon ka kasi although na may problema, may ganito, may dating na may ginawa, mayroon kang peace of mind. Yung utak mo hindi siya gano'n na kasi meron tayong tinatawagan, meron tayong kinakausap. Pastor, kasi ano man ang gawin mo, yung kasiyaan pera, nandyan lang yan eh. Although kailangan natin ng pera, pero walang imposible sa Panginoon. Kasi tumawag ka lang sa Kanya, walang sabihin natin kaibigan o sino, siya lang mismo direkta ka. Basta tama lang yung tawag mo sa Kanya, hindi ka pabayaan. Kasi hindi lang ang tumatawag Panginoon eh. Amen. Pero kailangan mo talaga yung suko mo ang buhay mo sa Kanya, Lord, hindi ko kaya to. Lord, humingi po ka ng tawad sa iyo. Isuko mo lang sa Kanya kasi taga naramdaman ko sa sarili ko sa edad ako ganito, narating kong ganitong edad. Sabi ko nga, may pinagdadaanan ako noon. Hindi ako lahat ng tao eh. Amen. Ang Diyos lang nakakaalam. Amen. Na, Amen. lahat ng bagay. Sabi ko sa iyo, anong araw mga pizza ko nakatira sa akin, may masenso. Kung ako naging masamang kamag-anak, kung anong kaya ko, tingin dyan tayo. Pero, kung yung hanapin dahil hindi naman ako mayakan, pero yung kabutihan ng Diyos na natanim sa puso ko, okay lang kami. Walang problema sa loob ng world. Ngayon, hindi man ako nag-aanap ng palitan eh. Pero ang Diyos ang gumawa ng biyaya ng Diyos. Binuos. Kasi, kung nagpakita ko ng tangit, ano tanim mo? Kung ang tanim mo ay masama, aani kang masama. Amen. Kung tatanim ka ng mabuti, aani kang mabuti. Kaya ang anak ng Diyos, talagang kailangan sa Kanya
talagang ako, naniniwala talaga ako sa buhay ko. Madami na ako experience sa buhay ko. Kaya sabi ko dito sa loob ng barangay, sana magising na sila habang may panahon. Amen. Habang may dilatang mata natin na nakakarinig, may pandinig, mayroong paningin, may pandasa, nakakalakad. Hindi tayo malulugi sa Panginoon. Amen. Panalo tayo sa Panginoon. Yes. God bless. Talagang wala po tayong kalugi-lugi kapag tayo po nasa Panginoon. Lagi po tayong Parang panalo. kung kadyarang pumukpok ka ng ganito, nakansip. Amen. Di ba? Ganon din sa Panginoon. Parang yung kadyarang pinukpok, ganyan malakas, di ba yun? Amen. Oo. Kaya ganun din ang Panginoon talaga ako. Naniniwala. Ay, sabi ko nga, ano sabihin niyo, hindi kami. Nung nga rin kapatid ko gagalit, tumaga pa ko 1997, sumakay ako sa kulungan ng baboy ko, kay Pastor Salis. Natanda ko yun, di ba? Sabi ng tatay ko, Katoliko ako sa tatay ko, ano yan dyan? Sabi ko, kuya, pag pwede niyo ako nakikinig ako sa inyo, sunurin ako na. Sana naman, iusap ko lang. Huwag niyo lang ako awatin dito kasi wala naman kami ginagawa masama. Hindi naman kami hiningi ng pera. Wala naman nangihingi ng Diyos sa akin ng pera. Ang Diyos pa nga nagbibigay. Amen. Kaya tuloy-tuloy ako, hindi nila ako maawat. Awatin niyo ako sa lahat ng bagay, wag lang yun. Amen. No? So, po rin ang Panginoon. No? Kaya, so yan ay nakita natin na hindi po tayo lugi kapag tayo po ay naglilingkod po sa Panginoon. Pangalawa, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, ay hindi po tayo waldas. No? Kasi pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, pag may pera ka, so wala. Hindi mo, ubus-ubus po yan. Hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nagagawa mo ang bagay na ayon sa gusto mo lang at gusto po ng ating Panginoon. So ngayon ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So sa oras pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa ano nga ba ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang Diyos ba ay humihingi din ba sa atin? Kasi tayo humihingi din sa Diyos eh. So ang tanong, ang Diyos ba ay humihingi din ba sa atin? So, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay humihingi rin sa atin. Ang hiningi sa atin ng Diyos, ang sabi niya, ilaan natin ang ikapitong araw para sa Kanya. Amen. No? Yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Exodus, chapter 20, verse 8 hanggang 11, sabi ng Biblia ay ganito, na ang sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang kapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw nito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga alipin o lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakapamamayan sa inyo. 6 na araw ko nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ko sa ikapitong araw. Kaya ito ay aking pinagpala at inalaan para sa akin. So doon ay ang hiningi sa atin ng Panginoon ay maglaan tayo ng isang araw. Para kanino? Para sa Kanya. Kasi ay gusto ng Diyos na meron tayong panahon sa Kanya. Dahil ang pangako naman niya sa atin ay buhay na sagana at kasya-siya. Na kung saan hindi lamang dito sa mundong ito, tatamasain mo ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Bukos pag alis mo dito sa mundong ito, ay mapasayo ang totoong buhay at ganap. No? Na dahil maraming mga tao na walang ginagawa kundi maghanap buhay mula Lunes hanggang Linggo. Mula Lunes hanggang Linggo. Big sabihin, 7 araw sila naghahanap buhay, nagninegosyo o gumagawa. Wala silang panahon para sa Diyos. Pero sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nangangamba sa isang araw kahit wala tayong gawin. Kahit wala tayong kikitain dahil sapat na ang 6 na araw. No? Sapat na yun para matugunan. Kaya sabi doon sa Isaiah chapter 58 verse 13 hanggang 14, ganito sinasabi ng Biblia, sinabi pa ni Yahweh, iyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga.
Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito, mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madadarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasain ninyo ang kaligayahan habang naninirahan kayo sa lupang ibinigay ko sa inyo. Amen. So doon ay pinakikita ng Biblia kapag ginawa natin to, sinusunod natin to, nagbibigay tayo ng panahon para sa Diyos, hindi po tayo mangangamba. Hindi po tayo magkukulang sapagkat yun ay mayroon ng nakalaan sa atin. Pangalawa, ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas. Hiningi sa atin ng Diyos yun, na magtiwala tayo sa Kanyang anak. Sabi niya doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos kapag nagtitiwala ka doon sa Kanyang anak. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Amen. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na buhay kasi ang buhay natin sa mundong ito, pangsamantala lang naman ito eh. Kung meron ka mga pagsubok dito sa mundong ito, pangsamantala lang yung pagdating. Ano lang tayo dito, yung Dayuhan lang. yung binigyan tayo ng panahon ng Diyos na palakasan, binigyan tayo ng dapat meron din tayong meron tayong time dito na kukunin tayo ng Panginoon. Yes. Kaya kailangan yung binigay ng Diyos sa atin ang buhay. Pangalagaan, bigyan natin kasiyahan. Sarili natin, maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi, huwag natin sayangin sa walang kabuluhan ng buhay. Kaya, yun ang Kaya gusto ng iba, Diyos. kailangan talaga, ano mo yung sarili mo talaga yung, iba kasi, ganyan. Pero kailangan talaga isang tao na binigay niyang buhay sa atin, napakaalaga. Gamitin natin sa tama. Yun ang ano ko. Kasi marami mga tao na nagtitiwala sa kanilang sarili. No? Hindi sila nagtitiwala sa Diyos na siyang may kapangyarihan magbago ng ating buhay. Na siyang mayroong kapangyarihan upang bigyan tayo ng buhay na sagana at kasiyasiya. No? Kaya ang gusto ng Diyos na habang tayo narito sa mundong ito, dapat magtiwala tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo. Dahil sa Gawa chapter 4 verse 12, ganito sinasabi, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya gusto ng Panginoon na magtiwala tayo kay Kristo, na wala tayong ibang tagapagligtas na dapat nating kilalanin sa ating buhay, kundi si Kristo lamang. Siya lamang ang ating tagapagligtas at wala ng iba. At yun ay gusto ng Diyos na magtiwala tayo, maniwala tayo. At ang sabi doon sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ganito sinasabi ng Biblia, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. At isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So doon ay pinatutunayan ng Biblia kapag tayo ay nagtiwala sa Kanyang anak, tiyak na tayo ay makakamtan natin yung pangako ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na wala po dito sa mundo. Kasi nga, ang ating buhay dito sa mundong ito ay 120 years lang. Kung aabot ka ron, no? Mapalad ang taong aabot ng 120 years. Isang tao lamang ang nakaabot ng 120 years sa panahon natin. Si Moises. No? Si Moises, siya ay namatay ng 120 years. No? So, mula kay Moises hanggang sa kanya ay wala nang nakaabot.
no? Kaya sabi doon sa awit, ang ating buhay ay tatagal na lamang ng 70 to 80. Pag 70, mahina. Pag malakas, 80. Ibig sabihin, pag umabot ka ng 80, malakas ka. Malakas yung katawan mo. No? Kumbaga sa ay Malakas ka kay Lord. malakas ka kay Lord. Amen. No? Na kung saan ay hindi mo naranasan yung pagod ng yung katawan. No? Pagod ng katawan. Kaya mapalad ka pag umabot ka ng 80 o pa 90, no? Pero ang pinakamataas talaga natin ay 70. Sabi roon, kapag mahina, hanggang 70 lang. Pero kapag malakas, uabot ka ng 80. Sabi doon sa awit, no? Doon sa awit. Kaya sinasabi ng Biblia na kailangan natin magtiwala. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tanging makapagliligtas po sa atin. Kaya ang sabi doon sa John chapter 3 verse 25 hanggang 36, ang sabi niya, inibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No? So kapag hindi ka sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, mananatili ang puot sa ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, ang hiningi sa iyo ng Diyos, magtiwala tayo sa kanyang anak. Huwag tayong mag-alinlangan, no? Huwag tayong mag-alinlangan. Lagi nating ilalagay sa puso't isipan natin na lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kay Kristo. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang gumagabay sa atin. Siya ang mediator natin sa Diyos. Mediator, ibig sabihin, siya yung tagapamamagitan natin. Hindi tayo makakarating sa Diyos kung hindi natin kilala si Kristo. Dahil sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kailangan, kung gusto mo makarating sa Ama, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ang hiningi sa iyo, magtiwala ka sa kanyang anak. Sumampalataya ka kay Kristo. No? Ang sabi ng Biblia, dahil yun ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Pangatlo, last. Ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na tayo ay maging kalarawan ni Kristo. Maging kalarawan niya. Na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay naging masunurin sa Diyos. Na hindi siya nagrereklamo, kundi lahat ng kalooban ng Diyos ay sinusunod niya. Kaya gusto ng Diyos na tayo maging kalarawan niya. Ang sabi doon sa Romans chapter 8 verse 20 hanggang 29 ay yung sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa simula't simula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Nangangahulugang ito na nais ng Ama na lahat ng Kanyang mga anak ay maging kawangis ni Kristo. Na kung saan ay pinakikita rito na tayong mga sumasampalataya sa Diyos ay dapat ang hinihingi sa atin, no, na tayo ay maging katulad ni Kristo. Na si Kristo ay pinahirapan, pinagwikhaan ng masama, pinagbubugbog, pinagsasampal, hindi siya gumanti. Hindi siya nagre-reklamo. Yun ang nais ng Diyos sa atin, na maging magpagpakumbaba tayo, hindi tayo nagiging mataas. Hindi yung mayroon tayong pera, akala natin sino na tayo. Ang gusto ng Diyos, mayaman ka man o anumang kalagayan mo sa mundo ito, dapat tingnan mo na ikaw ay lagi kang nagpapakumbaba. Maging katulad din ni Kristo, sapagkat si Kristo ay Diyos
na sa bagaman siya Diyos, siya ay hinubad niya ang katangian ng pagiging Diyos. Ngunit siya ay nagpakumbaba at namuhay katulad natin at naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Kaya sa Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang 11 na sinasabi ng banal na kasulatan, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing na anak niya. Isin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas minarapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa lahat ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Kaya dito ay pinakikita na gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak. No? Kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, lumilihis tayo, nandyan yung pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Pinapalo tayo, binibigyan ka ng problema sa buhay mo, para pagsubok, para magising ka lang, no? Para itutuwid ka lang na ang yung landas ay palayo na sa Kanya. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya sa Santiago chapter 1 verse 12 hanggang 15, ang sabi niya po ay ganito, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring magtukso. Hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang lahat. Hindi naman niya tinutokso kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. Kaya kapag dumarating sa buhay natin yung pagsubok, maging matatag lang tayo. Dahil ang sa dulo nun ay pagpapala, gantimpala. Kasi marami mga tao, kapag may pagsubok na, ayaw na. Nung walang pagsubok, laging umatin dito sa Bible study. Umatin sa gawain ng Panginoon. Pagdating ng pagsubok, ayawan na. Parang yung mga kasamahan ko dati. Habang kami ay merong mga kape, meron kami nakakain. Ang saya-saya. Nung mawala na kaming kape, wala na kaming pagkain, nagkawalala na. Dahil may mga pagsubok. Hindi sila nanatiling tapat. At ako'y naniniwala na kapag napagtagumpayan natin ang mga bagay nito, ay merong mga pagpapala sa buhay po natin. No, merong mga pagpapala sa buhay natin. Kaya purihin po ang Panginoon, no, na nawa ay meron tayong natutunan tungkol sa hinihingi sa atin ng Diyos. 3 bagay lang naman ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Una, ibigay natin sa Kanya ang isang araw. Pangalawa, dapat tayo magtiwala sa Kanyang anak bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Dahil siya lamang ang ating maaring pagkatiwalaan na magbago ng ating buhay. Dahil sinabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ibig sabihin, kahit anong gawin natin sa mundong ito, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka nagtiwala sa Kanya, wala kang magagawa. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, 100%, lahat ng ginagawa natin
ay magagawa natin. Bakit? Kasi kasama natin sino? Si Kristo. Siya ang gumagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Lahat ng problema mo na hindi mo kayang lutasin, siya ang maglulutas nito. Amen. Dahil nagtiwala ka sa Kanya. Kaya, purihin ng Panginoon at maging katulad tayo ni Kristo. Na namumuhay tayo sa mundong ito, na katulad ni Kristo, laging nagpapakumbaba. Hindi tayo nagmamataas. Kung ano man na nandito sa atin, masaya na tayo. Lagi tayong haharap, kumbaga sa ano tayo ay flexible. Si Kristo ay flexible. Kapag kaharap niya ay mahirap, mahirap din siya. Kapag ang kaharap niya may sakit, nararamdaman niya. Ibig sabihin, alam niya kung sino kaharap niya. Pwede niyang baguhin. Katulad natin, hindi maari na tayo maging kapantay ng Diyos. Pero, nagpakumbaba siya para maging katulad natin. Para abutin lang tayo kung ano ang ating naramdaman. Naranasan din ni Kristo ang magutom. Naranasan din ni Kristo ang mauhaw. Naranasan din ni Kristo ang mapagod. At naranasan niya rin ang matulog. Ibig sabihin, ipinakikita niya sa atin dito na dapat tayo magtiwala at tumugon sa mga bagay na hiningi sa atin ng Panginoon. Yan, purihin ng Diyos, no? Ang didiinan kay pagpapakumbaba. Sige po. Maganda pagdiinan. Kasi ang principle talaga ng Biblia, kapag nagmamataas ka, ano man ang estado mo sa buhay, hindi ka tataas. Ulitin ko ha, ang estado, ang principle ng Biblia, salita ng Diyos na itinuturo, kapag sino mang tao, ano man ang estado mo sa buhay, kapag itinataas mo yung sarili mo, walang mangyayari sa iyo. Ano sabi ng Bible? Ibababa ka. Ibababa ka. Huwag ka magmataas. Anong dapat? Magpakumbaba ka. Pag nagpakumbaba ka, tataas ka. Yan ang principle. So, salamat po. Maganda yung ano mo. No? So, Pagpakumbaba at pagmamakataas. kaya Kailangan magpakumbaba tayo. mapalad po tayo no na tayo mga naniniwala sa Diyos kasi maraming mga tao naniniwala lang sa Diyos pero ayaw nilang mag-response sa Diyos. No? Ayaw nilang mag-response. Kasi ang Diyos, may mga gawain po ang Diyos na dapat natin gampanan. Na dapat natin gampanan bilang kabilang sa mga tinawag ng Diyos. Katulad dito, sa pamagitan ng gawain nito, napapapulihan natin ng Diyos. Amen. Napaglilingkuran natin ng Panginoon. Kaya sabi niya, maging masipag kayo sa gawain ng Diyos, yamang hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. At huwag yung kaligtaan, ang pagdalo sa pagtipon-tipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Bugos magpalakasan kayo sa isa't isa. So doon lamang natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon kapag dumadalaw tayo sa gawain ng Diyos. Kaya ito yung mawit sa Panginoon, ikaw ang aking kalasan, kagalakan at tuglihan, dumating man problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panig mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo
si Nanay Inday sa panguling panalangin. Ang nasa sa langit. Salamat po, Panginoon, na muli kami pinagpito sa gabi ito. Yes, Lord. Salamat din po sa mga salita mo na amin ang narinig. Lord God, salamat sa paggagan mo sa amin sa gabi ito. At sana po ang mga salita mo ay magiging silbing aral po sa amin at ito ay sana ay amin pong ilagay sa amin puso't isipan na yung mga salita ay napakabuti para sa amin. Sa aming pansamantalang pag-iwalay, Panginoon, gabayan po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan. At sa amin pong pagtulog sa gabi ito, Panginoon, padala mo po ang anghel na magbabantay po sa amin. At sana po maranasan namin ang matiwasay na pagtulog, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Jesus. Amen. God bless po. Maraming salamat sa isa po ang ating Bible. Makakapin kayo ba? Lagi mo na.